Sige, makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Ngayon po ang simula ng congregational fasting po ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Hindi lang po tayo ang nagsasagawa nito. Lahat po ng mga evangelical churches, hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Hindi naman kami nag-uusap-usap ng mga heads ng bawat churches, fellowships, and denominations. Pero nagdeklara na po sila ng mga fastings po nila sa kanilang mga churches. At yung doon sa church na madalas ako ay guest speaker sa lugar ng Lucena City, ay ngayon ang pagtatapos ng 7 days fasting po nila sa kanilang congregation. In-announce nila yon sa Facebook. No, sa Sunday daw ay magtatapos na ang kanilang fasting. So, yung iba ay nagsimula na noong January 2. Tayo naman ngayon magsisimula ng January 11. At matatapos yan ng January 31. Uy, haba naman masyado yan. Sapagkat ang diniklara po ng congregation na uri ng fasting is called the Daniel's 21 Days Fasting. At yan po ang topic ko ngayon para maliwanagan kayo. Ano ba itong Daniel's 21 Days Fasting? At papaano ito isasagawa? Kasi maaring iba sa inyo ay hindi alam kung ano yung uri ng pagkain inyong kakainin. Yung iba naman sa inyo ay baka iniisip nyo, walang kainan sa loob ng 21 days. No? Baka ikamatay nyo yan. Ito, magiging malinaw sa inyo ang atin pong pag-aaral na ito about 21 days Daniel's fasting. Ano ba ang Daniel's 21 day fast? Ano ba yan? Ito para malinaw, lalo na po sa mga malulusog na narito. Ito po ay hindi pagdadayet para magbawas ng timbang o magpapayat. Hindi ho yan ang ibig sabihin ng Daniel's 21 day fast. Sa halip, ito ay isang uri ng pagsamba sa Panginoon na may kasamang pagtanggi sa sariling gusto na may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ano raw ang Daniel's 21 day fast? Ito po ay uri ng pagsamba sa Panginoon. Tinawag siyang Daniel sapagkat si Daniel sa Book of Daniel sa Matandang Tipan ay nag-proclaim siya ng 21 day fast na gagawin niya sa Panginoon. Bakit mahalaga ang fasting o pag-aayuno? Pag sinabing fasting, maraming kahulugan yan. Ibig sabihin yan ay hindi pagkain, pag-iwas na kumain. Pero may iba't ibang kategorya ng fasting. Merong full, buong araw, hindi ka titikim ng pagkain. Pero iinom ka ng tubig. Meron din naman ay tinatawag na partial fasting. Pag sinabing partial, hindi buong araw ay hindi ka kakain, kundi may mga oras na pwede kang kumain, pero pagdating ng gabi, paaaring hindi ka na kumakain. Ang tawag doon ay partial fasting. May iba naman, light meal fasting ang tawag. Kumakain din siya, kaya lang, tipid lang. Halimbawa, dati nakakadalawang plato, regular mo 2 plato kanin. Tapos ginawa mong 1 kanin. Ang tawag doon ay light meal fasting. Tapos paglipas ng ilang araw, yung isa, naging kalahati na lang na rice ang kinakain mo.
Ang tawag dyan ay light meal fasting. So dito, yung Daniel's 21-day fasting ay tinawag na personal na pagsamba. Personal worship sa Diyos. Yung ginawa ni Daniel na 21-day fast ay isang personal worship niya kay Yahweh. Hindi para ipakita ang kabanalan sa kanyang buhay, kundi para ituon niya muli ang puso at isipan niya sa ating Panginoong Diyos, na ang kanyang layunin ay itugma, iayon ang kanyang puso at isipan sa kalooban ng Diyos. Maaring maging tayo, magde-Daniel's 21-day fast, nakikita mo mukhang nalilihis ang iyong ginagawa sa Diyos. O parang mukhang nalalayo na ang puso mo sa Panginoon. Hindi na nakapokus kay Lord ang iyong takbo ng buhay. So, ngayon, si Daniel ganun din. Kaya siya ay nag-21 days fast upang itugma niya ang kanyang sarili sa gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Sa English ay ina-align niya. May alignment, no, toward the fulfillment of God's will for his life. At ang ikalawa na pagpapaliwanag, ano ba ang tinatawag na pag-aayuno? Sa Tagalog kasi ng fasting ay pag-aayuno na ginawa ni Daniel for 21 days. In other words, ay 3 weeks. Kasi sa 1 week, may 7 days. 7 times 3 equals 21. Ang Daniel's 21-day fasting ay tinatawag na personal self-denial. Okay? Personal self-denial. Yan po ang Daniel's 21-day fasting. Kaya pag ginawa mo ang Daniel's fasting for 21 days, gumagawa ka ng personal worship kay Yahweh, at ikalawa, nagkakaroon ka ng personal self-denial. Ang nakita natin dito sa fasting na ginagawa ng maraming mananampalataya, na lumiliban tayong kumain o kaya ay dinidisiplina natin ang sarili natin na kumain ng marami, hindi para pilitin ang Diyos sa isang bagay na hinihingi natin, kundi para maihanda ang ating sarili sa isang spiritual battle or spiritual war. Ang 21-day fast ni Daniel ay ginawa niya bilang simbolo ng kanyang pagsusuko ng sarili sa Diyos, sa pamagitan ng pagtanggi niya na kumain ng mga bagay na masarap. Yan po ang Daniel's fasting. Ano ang masarap na pagkain para sa iyo? Ikaw, Che, anong masarap na pagkain para sa iyo? Pasensya ka na, ikaw ang nakita ko, ikaw ang malusog-lusog dyan sa grupong yan. Anong masarap na ulam para sa iyo o masarap na pagkain? Sinigang na hipon ang masarap para sa kanya. Kung yun ang paborito ni Daniel na kinakain niya araw-araw o weekly o monthly, hindi niya kakainin yun sa loob ng 21 days. Sa halip, kakain siya ng hindi masarap na pagkain. Anong tawag doon? Dinidinay niya, tinatanggihan niya yung gusto ng sarili niya. That is Daniel's 21-day fast. Kaya kung ano man yung paborito mong pagkain, yan po ay hindi mo kakainin sa araw na gawin mo ang 21 days fasting. Kaya may kahalo siyang self-denial. Ngayon, nasa Bible po yan, ano ang mga hindi kinain ni Daniel sa loob ng 21 days? Ayan. Sa Daniel chapter 10 verse 3, ang version ay Mabuting Balita, Biblia. Ang sabi rito, 3 linggo na rin ako, ang nagsasalita ay si Daniel. 3
3 linggo na rin akong hindi kumain. Anong equivalent ng 3 linggo? 21 days. Anong hindi niya kinain? Hindi siya kumain ng masarap na pagkain. Ikalawa, hindi siya tumikim man lang ng kahit anong karne. Karne ng baboy, karne ng chicken, o karne ng isda, o anumang uri ng karne. At hindi siya uminom ng alak. At hindi siya nagpaganda, nag-ayos, nag-lipstick, nag-makeup. Kasi sabi niya, hindi siya naglagay ng langis sa kanyang ulo. Kasi ang paglalagay po ng langis nung panahong yun ay pagsasaayos po ng kanya pong kalagayan para maging maganda. Kasi pag naglangis ka, tinamaan ka ng araw, kumikintab-kintab ka. Okay? At saka, very fresh ang itsura mo. Yan po, 4 na bagay ang ginawa ni Daniel nung siya po ay nag-fasting for 21 days. Anong una? Walang masarap na pagkain siyang kinain. Kaya kung mag-21 days fasting ka, mula ngayon, hindi ka bibili ng ulam na masarap. Kundi pagpunta mo sa bilihan, ano pagkain yung hindi masarap dyan? Ano ba yung ayaw mong kainin? Yun po, kapatid. Yung ayaw na ayaw mo, yung pag kinain mo na isusuka mo. Kasi parte yan ng self-denial. Okay? Ikalawa, yung mga mahihilig dyan sa baboy, mahilig sa chicken, kailangan tanggihan mo ang sarili mo. At mahilig sa alak, kung may umiinom pa ng alak dyan, bulungan mo nga, baka umiinom ka pa, Brad, sis. So tatanggihan mo ang sarili mo doon. At iwasan mong magpahid ng kahit ano sa katawan mo. Kaya bawal ang pagpapaganda at pagpapabango. Sa loob ng 21 days, hayaan mong lumitaw ang amoy mo. Puntindi no, no? Uy. Kasi, pwede naman maligo. Kasi baka naman po, pag next Sunday natin dito, nagkahimatayan yung katabi nyo. Hindi pala naliligo yung katabi mo for 21 days. Okay? Ayan. Ito, may mga recommendations po kami sa inyo na magpa-fasting ng Daniel's Fast. Tandaan nyo, hindi lang po tayo ang gagawa niyan. May mga nangauna pa pong mga Christian churches na nagde-Daniel's fasting po sila. All over the world po yan. Kasi nararamdaman ng mga church leaders na mukhang malapit nang bumalik si Lord. At parang may gagawin si Lord na something great. Kaya po, ang Holy Spirit kumakausap sa mga church leaders na ito ang gawin nyo as preparation for the year 2026. So, dito ay may recommendation po kami. Una, wala pong specific na sinabi sa Bible kung ano talaga ang mga kinain ni Daniel during his 21 days fasting. Pero pwede nating kainin ang mga sumusunod sa ating 21 days fasting na gagawin mula sa linggong ito hanggang January 31. Mula ngayon hanggang? Ayun, konti lang ang sumunod. January 11 to 31. Eksaktong 21 days. Una, pwede kang kumain ng kaunting gulay. Remember ko, kaunti. Hindi po napakaraming gulay at prutas. Yan po ang pwede niyong kainin. Ibig sabihin, dapat hindi sobrang dami. Yung alam mong hindi ka naman mabubusog ng husto.
Kasi pag sobra kang nabundat at nabusog, gulay nga kinain mo, busog na busog ka naman, di ka makatayo. Hindi ka nag-21-day fasting. Okay? Susundin mo rin yung 3 times na pagkain. May agahan, may tanghalian, at may hapunan. Regulated lang ang iyong mga kakainin sa bawat oras ng pagkain. Regulated siya. Hindi po yung sky is the limit. Ba? Sky is the limit. Sabihin, sky, alam natin, walang unlimited yan. Hindi ganun. Hindi unlimited. Kundi kakain ka ng gulay. Ngayon, ito maganda. Hindi ka kumakain ng gulay. Kasi sa Daniel's fast, yung hindi mo kinakain na ayaw mo, yun ang kakainin mo. O kaya naman ay prutas, katulad ng saging, saba. Yan, pwede po yan, nakainin nyo. Pero hindi nangangahulugan na yung gulay at itong prutas, pagsasabayin ninyo. Mamimili ka lang din dan sa dalawang yan. No, hindi nangangahulugan po na lahat na lang ng recommendation pagkasabay-sabayin mo, di nabundat ka naman ang gusto. Hindi ka naman nag-fasting, nag-feasting ka. Okay? At ang ikalawa po na recommendation namin, kumain ka ng small amount of beans, nuts, seeds, and egg. May mga nabibili po niyan na nasa isang lalagyan. Yung mga beans, nuts, seeds. Okay? Susundin mo rin yung 3 times na pagkain sa agahan, sa tanghalian, at sa hapunan. At tiyakin mo na kakaunti lang ang kakainin mo sa bawat oras ng pagkain. Hindi po yung mula umaga hanggang gabi, kain ka ng kain ng beans, ng tawag ito, nuts and seeds, at pati egg. Hindi po ganun. Dapat susundin mo po, may breakfast, may tanghalian, at may hapunan. Ganun. Hindi po yung kain ka ng kain. Hindi ganun. Walang Daniel's fasting na nangyari sa'yo. Okay? Importante yan. Tapos, ikatlo na recommendation namin ay oatmeal. Pwede kang kumain ng oatmeal o kaya ng gardenia bread. Pasensya na po kayo, ginamit namin sa itang gardenia kasi hindi masarap na tinapay yan eh. Kasi, tandaan niyo po hindi ka kakain ng masarap na tinapay at pupunta ka sa Julie's Bakery para ano ba yung pinakamasarap po ninyo? Hindi. Sa halip ay walang palaman yan. Yung gardenia bread kung yan ang kakainin mo. Pero siyempre, hindi sobrang dami. Nasa isang agahan, yung buong supot ng gardenia bread, uubusin mo, sobra ka naman. Kakain ka, yung alam mong hindi ka naman sobrang mabubusog. At susundin mo yung 3 times na pagkain. Agahan, ikaw ay mag-oatmeal. Tanghalian, oatmeal pa rin. Pwede yun. Hapunan, oatmeal pa rin. Yun po, nakuha nyo kapatid. Huwag niyong pagsasabihin ng oatmeal tapos may tinapay ka pa. Ang labas nun, baka hindi ka makatayo sa sobrang kabusugan. Nag-Daniel's fast ka raw. Hindi Daniel's fast yun. Daniel's feasting yun. Okay? Ayan. At, ano pa? Ika-4, patungkol sa iinumin nyo. Dapat ay tubig. Ngayon, pwede ring uminom ng fruit juice. Pwedeng milk, pwedeng chocolate, pwede ring coffee. Ba't tiyakin mo, walang maraming sugar. Kasi useless din siya. Tsaka baka magka-diabetes ka niyan. Dahil for 21 days, wala kang ibang kinakain kundi puro sugar. Kaya mag-iingat ka rin. Okay? At yung pag-inom ninyo ng mga inuming ito, 3 beses din. Pwedeng sa agahan, pwedeng sa tanghalian, at pwede sa hapunan. So may take note ako rito. Huwag kang iinom ng soft drinks. Kasi
ang ginagawa mo ay light meal lang. Baka ikaw ay mabutasan ng iyong bituka. Tapos Coke pa yung paborito mo. Yan. Iwasan niyo po yan. Huwag kang kakain ng karne ng chicken, baboy, beef, seafoods, o hotdog. Yung mga nagpapakamatay sa hotdog dito, pigilan mo muna ang sarili mo. At bawal din mag-candy o kumain ng matamis na biscuits o kumain ng tinapay na may palaman na peanut butter. Masarap yun. Dapat yung bagay na hindi masarap ang kakainin mo. Sayang. O kaya may palaman na matamis na bao, nilagyan mo pa ng tuna na may itlog. Naku po, di lalong masarap yung iyong kakainin. Ngayon, ito babala ko lang. Hindi lahat ng mga inirecommend namin na foods ay kakainin nyo lahat sa isang araw. Ang dami nun. At hindi ka rin nag-fasting. Mamimili lang po kayo dyan. No? Sa mga bagay na aming ibinibigay. Ito, as much as possible, para talagang maramdaman mo yung Daniel's fast, kung maaari, huwag kang mag-rice. Kung kakayanin mo. Pero kung mararamdaman mo na parang hihimatayin ka, kasi ang tao talagang ma-rice yan eh. Di ba? Maano sa rice ang tao eh. Pero ang aming recommendation, no rice as much as possible for 21 days fast. Ang suggestion, ulam lang ang kakainin ninyo. Kaya pala napanatili ng asawa ni Goma. Kaya lang si Goma, si Richard Gomez, tawag sa kanya Goma. Kasi napanood ko minsan sa YouTube, mahirap pa lang magluto si Richard Gomez ng pagkain. Bali, 3 lang sila sa pamilya eh. Mrs. niya, si Congresswoman, ano pangalan nun? Si Lucy, yung dalaga pa ay Torres, at saka yung isang anak niya na babae. Nagluluto siya ng pagkain. Nung sinerve niya na, sabi ko, wala silang kanin. Yung pala, hindi sila nagkakanin, kaya pala na-maintain din yung figure nung misis. No? Hindi sila nagkakanin, ulam lang. So hindi ko sinasabi kapatid na kayo ay mag-diet. Bagamat hindi natin pwedeng walang bahala ang diet. Kasi nandun pa rin yun eh. Yung hindi ka kakain ng rice, di ba? Eh siyempre, kasama na rin, may diet na rin dun. Kaya lang, malaki tulong yan. At yung mga hindi kumakain pala ng rice, nagmumukhang bata. Nakakita na ako ng isang tao na hindi kumain ng rice eh. Younger looking o young looking. Ganun. Kaya as much as possible, kung maaari lang, eto naman. Sa rice naman, hindi ko po kayang hindi kumain ng rice, Bishop. Pwede bang half rice lang ako? Halimbawa ay sa isang, anong tawag doon? Isang takal. Tatakalan mo yung rice. Pwedeng kalahati lang. Pwede naman po yun. Kaya lang, wag mong lalagyan ng ulam na masarap. Kasi pinagbabawal yung masarap na pagkain. Okay? Pwede mo bang rice na lang, wala ng ulam? Sabagay, hindi rin masarap yun, di ba? Pagka kumain ka ng rice lang. O di kainin mo rice. Kaya lang, wag naman 3 takal. Kumare kalahati lang. Pwede naman po yun. Lalo na kung kayo'y nagme-medication. Okay? Pero, kung gusto ninyong mag-full fasting, yung talagang 21 days, hindi ka titikim ng lahat ng pagkain. Wow, hirap ng 21 days. O kaya ay magpa-partial fasting ka, liliban ka ng isang scheduled na oras ng pagkain. Halimbawa, for 21 days, tuwing tanghalian, hindi ka kakain. Kakain ka ng breakfast, kakain ka ng
hapunan, pero yung lunch, i-skip mo siya. Pwede naman po yun. Nagpa-partial fasting ka for 21 days. Naintindihan niyo po yan, mga kapatid? Pwede naman pong gawin yan. Ngayon, may sinabi ba sa Daniel chapter 10 verse 3 na gulay lang ang kinain ni Daniel? Daniel chapter 10 po ang pinag-uusapan natin, verse 3. Wala pong sinabi na gulay lang ang kinain niya. Ang sinabi sa Daniel 10 verse 3, hindi siya kumain ng mga masarap na pagkain at ng karne at hindi siya uminom ng alak. Yun ang sinabi doon. Yung binabanggit sa Biblia na gulay lang ang kinain niya, wala po sa Daniel chapter 10 yun. Yung Daniel chapter 10, nandun po yung 21 days fasting niya. Pero dito sa Daniel chapter 1 verse 12, diyan po binanggit na ang kinain lamang niya ay gulay. Bakit? Sa chapter 1 verse 12 ng Daniel, basahin po natin. Pakiusap ni Daniel kay Aspenas. Ito po yung katiwala ng Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Sabi ni Daniel, subukin niyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay niyo sa amin. Pagkatapos, ihambing nyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin nyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Ano ba ang context nito? Ang context po nito ay inutusan ni Nebuchadnezzar ang kanyang katiwala na pumili mula sa lipi ng Israel na mga ngasiwa sa kanyang palasyo. At ang pipiliin mo ay ang mga taong matalino, mahusay, magaling, at hindi sakitin. So namili po si Aspenas, yun ang pangalan niya, ng mga taong, at napili niya ay mula sa lipi ni Juda. At 4 ang napili niya, si Daniel, si Azarias, si ano pa yung isa? Si Abednego at saka si Meshach, si Shadrach. Yan. Yan po ang kanyang mga pinili. Ngayon, inutusan ni Nebuchadnezzar yung katiwala niya, pakainin sila ng pagkain ko bilang hari para maging malusog sila. So, nalaman nyo ni Daniel, kaya sabi ni Daniel, huwag niyo po kaming bigyan ng mga pagkaing inihahanda sa hari. Gulay lang at tubig ang amin pong kakainin. Ano ang motibo ni Daniel? Bakit gulay lang ang gusto niyang kainin? Basahin po natin. Ang pagtanggi ni Daniel sa mga masasarap na pagkain na kinakain ng hari ng Babylon, dahil ba siya ay magpipray o magpapasting o dahil masama ang pagkain? Hindi po yun ang purpose. Una, dahil ayaw niyang marumihan spiritually sa mga kinakain ng hari. Bakit? Dahil po ang pagkain po ng hari ng Babylonia ay inihahandog, first of all, sa mga Diyos-Diyosan ng Babylon, katulad ni Marduk, ni Bel, at ni Ishtar. Para sa mga Hudyo kasi, yan po ay spiritually defiling para sa kanila. Na yung mga pagkaing inihahandog sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, ay hindi po dapat ito kakainin. Ayan. Sa Daniel chapter 1 verse 8 po natin, mababasa yun. Ang sabi, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Kaya kung may nagsasabi na gulay lang daw ang pwedeng kinakain sa Daniel's fasting, hindi po Daniel's fasting ang ginawa ni Daniel nang nag-decide siya na gulay lang kakainin niya. Hindi siya dyan magpapasting ng 21 days. Kundi gusto lang niyang ma-preserve yung kanyang spiritual integrity sa harapan ng Diyos. Okay? Kasi baka
Ang iba kumakalat kasi gulay daw yung 21 days fasting ni Daniel. Hindi po gulay. Iba po yung gulay na ginawa niya, gulay lang at tubig dahil po ayaw niyang ma-spiritual defiling siya ng mga pagkaing galing sa hapag ng hari. Ikalawa, ang mga pagkain kasi na inihahanda sa hari ng Babylon ay hindi po malilinis ayon sa kautusan ni Moises sa aklat ng Levitico Kabanata 11. Dahil dyan sa Levitico 11, pinagbabawal ng Diyos ang pagkain sa mga Hudyo ng baboy. Bawal po sa kanila ng baboy, taba ng baboy. Bawal din po mga bituka ng baboy, pinasusunog po yan ng Diyos. Sabi niya, all fats are mine. Lahat ng lahat ng mataba ay akin, sabi ni Lord. Yun. Kaya sinusunog po yung pagkabagahandog sila. Sinusunog yung mga taba na yun. Okay? Kasi po, may ibang hayop na bawal kainin ayon po sa Mosaic Law. At ang ikatlo, kung bakit gulay lang ang napagpasyahan ni Daniel na kainin niya, kasi ang pagkain ng mga hari ay hindi tinatanggalan ng dugo. Sa makatuwid, hindi sumusunod ang Babylon sa Jewish requirement na alisin ang dugo sa hayop, no, bago nila kainin. Ayon sa aklat ng Levitico 17, 10 hanggang 14. Kaya ang mga Hudyo, hindi kumakain ng dinuguan. Pero paborito yan ni Haring Nebuchadnezzar. Kaya ayaw nilang kumain ng may dugo. At ayaw malagay ni Daniel sa alanganin. Kasi yung identity niya bilang Israelita o bilang piniling lahi. Yun po yung purpose kung bakit sabi niya gulay lang. And it has nothing to do with 21-day fasting. Pero pwede natin gamitin gulay din nakakainin sa 21-day fasting. Pero hindi yung compulsory na kailangang gulay ang kakainin mo lang. Nakuha nyo? Kasi baka mamaya may kumakalat na, hindi si Daniel nag-fasting, gulay lang ang kinain niya. Teka muna. Yung sinasabing si Daniel ay nag-fast ng 21 days, gulay lang. Wala sa Bible po yun. Si Daniel nag-fast ng 21 days. Ang binanggit lang doon, yung mga bagay na hindi niya kinain. Ano yon? Masarap na adobo. Masarap na pagkain. Yan, hindi niya kinakain yun. Tapos, karne. Ano ikatlo? Alak. Ikaapat, hindi nagpapogi o nagpaganda. Hindi siya nagbuhos ng langis sa kanyang ulo. Nakuha niyo, kapatid? Yan. Pero kung gusto niyong maggulay, sa gulay lang, okay lang po yun. Sa buong 21 days, gulay lang. Okay lang po yun. Walang masama doon. Kasi nga, hindi kasi specific na nakalagay kung ano lang ang mga kinain ni Daniel for 21 days eh. Walang binanggit doon. Ang binanggit lang kung ano yung hindi niya kinain. Nakuha niyo? Klabitin mong katabi mo. Naunawaan mo, kapatid, na gulay. Naunawaan niyo yan. Binabanggit ko yan para maging malinaw. Ngayon, balikan natin yung Daniel's 21-day fasting. Ano ang naging motibo ni Daniel at nagpasya siya ng 21 days fasting na gagawin niya? What is his motive? Una, gusto niyang makatanggap ng pangunawa patungkol sa kahulugan ng pangitain na nakita niya. So may layunin. Hindi basta-basta ikaw susunod ka sa Daniel's 21-day fasting. Nakikisunod ka lang. Dahil in-announce sa congregation, gagawin mo na lang. Na wala ka namang ding personal motive o layunin na gawin ito. Dapat magkaroon kayo ng personal na layunin katulad ni Daniel. Ang sabi diyan sa Daniel 12 verse 2 ay malungkot na malungkot si Daniel. Siya ay nagluluksa.
Para bagang isang taong may mabigat na suliranin. Kaya nagpasa siyang for 3 weeks, hindi siya kakain ng anumang masarap na pagkain. At hindi siya kakain ng anumang karne. Hindi siya iinom ng alak. Ibig sabihin, ginagawa pala niya yan. Si Daniel, ang lifestyle pala ni Daniel, mahilig siyang kumain ng masarap na pagkain. Mahilig siyang kumain ng karne. Carnivore pala siya. At mahilig siyang uminom ng alak din ng panahong yun. At mahilig siyang magpapugi. Ngayon, i-deny niya ang sarili niya. Dahil gusto niyang maunawaan ang pangitain na nakita niya isang araw. Nakuha niyo, kapatid? Ngayon, Daniel 10, verse 12. Ayan, Eto na, sumagot ang Diyos sa kanya. Unang araw pa lang ng fasting ni Daniel, sumagot na ang Diyos sa kanya sa pamagitan ng angel. Sabi ng angel, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin, kaya naparito ako, sabi ng angel kay Daniel. So nakita ho natin, iginagalang ng Diyos ang 21 days na fasting na ginawa ni Daniel. Pwede pala na hindi ka mag-full fasting, yung walang kainan, pwede pala yun. At didinggin ng Diyos ang iyong panalangin. Kasi si Daniel, kumain din siya ng ibang pagkain. Ano yung kinain niya? Mga pagkaing ayaw niya. Mga pagkaing hindi masarap para sa kanya. At nakita ng Diyos yun. Parang nagustuhan ng Diyos yun. Wow! Siguro inisip niya si Daniel, ito suga pa ito sa masarap na pagkain. Talagang hindi mabubuhay ito kung walang masarap na pagkain. Pero dahil siya ay naghahangad na maintindihan at maunawaan niya yung vision na nakita niya, kaya siya ay nagluksa. Yung palang hindi mo pagkain ng masasarap ay isang uri ng pagluluksa. Sino ang mga namatayan na rito ng mahal sa buhay? Nang mamatayan ka, kakain ka na ngayon. Ang sarap-sarap mo bang kumain o parang wala ang ganang kumain? Walang gana. Ako, naranasan ko na mamatayan. Mamatay ang tatay ko. Wala akong ganang kumain. Kahit inaalok ako ng masarap na pagkain, kayo na lang. Wala akong gana Tapos nang mamatay ang nanay ko, wala na akong ganang kumain. Ganun po Di ba? Para ka na, ganito ang ginawa, nangyari kay Daniel, para siya nagluluksa. Kaya ayaw niyang kumain ng anumang bagay na masasarap. Dahil ang motibo niya ay makakuha siya ng kaunawaan doon sa nakita niyang vision. Ilan sa inyo dito may mga nananaginip kayo? Taas ang kamay niya ng nananaginip. Lalo na pagka may gawain tayo. Ako naintindihan ko yung mga matatanda. Pag sa gawain ay nakapikit at natutulog. Dahil nasa Bible po yun. Sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang mga matatanda ay magsisipanaginip. Hindi na pwede managinip ka kung hindi ka tulog, di ba? So, yung mga matatanda, talagang tulugin talaga yan. Yung mga seniors dyan, tulugin talaga yan. Pag nakakita ka na hindi naman ako nagpapa-amen, panay ang amen niya, bulungan mo na lang, naiintindihan kita, sis. O brad, naiintindihan kita. Dahil nasa Bible yan. Baka nananaginip na po yan. Okay? Merong ganyan, madalas managinip sa church tuwing may service at tuwing may magpipreach, nananaginip siya. So, may mga sino yung mga may panaginip dito? Wala na nagtaas na kamay. Hindi, ibig sabihin,
Sa bahay ninyo, pag natulog kayo, sige, mga nanaginip, sino sa inyo, baba na, naintindihan nyo yung interpretation sa panaginip niyo? Hindi natin alam kung anong kahulugan. Sino sa inyo nakakita na ng vision? Taas ang kamay. Ano ba yung ibig sabihin ng vision? Yung ikaw ay gising. Tapos, biglang may picture sa mind mo. Pwedeng ito ay cinematic, gumagalaw. Na hindi mo naman ini-imagine, pero nakikita mo ang isang bagay. Pwede naman ito static, parang picture na hindi gumagalaw. Bigla lang nag-a-appear sa isip mo ang isang bagay. Vision ang tawag doon. Okay? Naintindihan mo ba yun? Naranasan ni Daniel ang ganyan. Hindi niya maunawaan, kaya siya ay nag-Daniel 21 days fasting. Kaya may motibo ka, may mga bagay maring hindi ka naiintindihan na unawaan sa nangyayari sa buhay nyo. Sa buhay mo mismo. May mga bagay na katanungan ka na gusto mong malaman. Maaaring sa love life mo, naguguluhan ka. Hindi mo alam bakit nagkakaganito ka sa love life mo. Hindi mo nauunawaan, ano kaya ito nangyayaring ito sa akin? Ba't ganito ang... O kaya, ikaw kapatid ay naging isang ina, naging isang ama, ano ba ito nangyayari sa akin ito? Di ba? May mga ganung bagay. Mo siya, gatabaho ka, parang naguguluhan ka, kalooban pa ng Diyos ng trabaho ko. Yan, mag-Daniel's fast ka. Kasi si Daniel, naguguluhan siya. Hindi niya alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi, kapatid, ay nag-3 weeks fasting siya. Hindi siya kumain ng masarap na pagkain. Okay? Yun ang Daniel's fast, pag-iwas na kumain ng masarap o paborito mong pagkain. Yun ang Daniel's fasting. At ikalawang motibo ni Daniel sa 21 days fasting niya, gustong ipakita ni Daniel ang pagpapakumbaba niya sa harap ng Diyos. Yun palang hindi natin pagkain ng masarap na pagkain. O hindi ka kakain ng karne, o hindi ka iinom ng alak, o hindi ka magpapaganda, ay tanda ng iyong pagpapakumbaba pala yan sa harapan ng Diyos. Lalapit ka sa Panginoon. Na ikaw ay nagpapakita ng humility. Lord, ang paborito kong ginisang munggo ay hindi ko kakainin for 21 days. Anong paborito mo? Siway na pagkain. Tinola. So, iseset ngayon ang puso ni Siway sa 21 days, hindi siya kakain ng tinolang isda, tinolang manok. Aba, talagang pagpapakumbaba pala yun. Kalibitin mong katabi mo, pagpapakumbaba pala yun sa harapan ng Diyos. Na hindi ka kakain ng karne o ng masarap na pagkain. Amen. Paano naman nakita natin na yan ay pagpapakumbaba? Tignan natin ang verse 3. Pakibasa po. Ito. 1, 2, 3. Next slide, bagating ng verse 12, ito na, sumagot na po ang Diyos sa kanya through an angel. Sinabi sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sabagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Kailan siya nagsimulang magpakumbaba? Nung simulang-simula na hindi na siya kumain ng masarap na pagkain. Yan pala ay isang humility gesture ng isang tao sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang sabi, mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong panalangin. First day pa lang, hindi pa kumpleto ang 21 days fasting, inanswer na ng Diyos ang prayer niya kasi nakita yung
pagpapakumbaba kay Daniel. Paano nakita? Nang umiwas siyang kumain ng masarap na pagkain. Okay? Siguro, matching luha pa si Daniel. Sabi niya siguro sa sarili niya, mula ngayon makikipag-break na ako sa adobong beef. For 21 days, hindi ako titikim ng paborito kong masarap na pagkain ito. At gusto ko, ang Diyos ang aking kausap. See? Tapos sabi ni Lord, unang araw pa lang, nang nagpakumbaba ka sa aking harapan, dininig ko na ang iyong panalangin. Wow! Kaya kalibitin mong katabi mo, sabi mo, kapatid, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Paano? Paano ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos? Hindi kakain ng masarap na pagkain. Yung paborito mong pagkain, iiwasan mo. Kaya kung umorder ka na kanina ng tinola, ibalik mo ngayon yung tinolang in-order mo. Amen? Ikaw, Tin, anong paborito mong pagkain? Adobong ano? Adobong baboy. O ikaw naman, Chloe. Chelsea, anong paborito mong? Bicol Express. Train ba? Train ba yun? Okay. So, maraming iba't ibang paborito tayong pagkain, pero tatanggihan mo yun. Yung pagtanggi pala na yun ay isang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ano pa, kapatid? Eto. Alam niyo po, pag nag-21 days fasting tayo, pwedeng ang bunga niyan ay spiritual revival. Maramdaman mo yung presence ni Lord. Lalo na kung ikaw sa gawain, feeling mo, parang ang layo ni God. Hindi ko maramdaman sa praise and worship yung presence ni God. Dati noon, umpisa pa lang, kalabit pa lang ng gitara, damang-dama mo na sa heart mo na tinatouch ka na agad. At hindi mo napipigilan yung luhang dumadaloy sa iyong mga mata. Naiiyak ka kaagad kasi damang-dama mo yung presence ni God. Ngayon, parang wala na. Naging dry na ang heart mo. Hindi na katulad ng dati. Anong dapat mong gawin? Magpakumbaba. Sa paanong paraan? Hindi ako kakain. Mamaya after the service tanghalian, hindi ako kakain ng masarap na pagkain. Nakita ng Diyos yun, nag-decision ka na. At hindi ka magtaka kung bakit bigla kang tinats. Opening song pa lamang. Ano ba yung opening song nyo? Pagkagising sa umaga, yung masaya? Ano natin? Yung ano na lang, yung madumanay. Paggising sa umaga, naaalala ka. Ganun ang opening nyo, di ba? Hindi. Iba pala. Akala ko yung paggising sa umaga. So, yung opening song pa lang, start pa lang sitang pag. Hindi pa dumuduto yung paggising. Pag pa lang, bigla agad dating sa heart mo, ibang klase. Pwedeng masaya, sasayaw, pero hindi ka makasayaw dahil lumuluha ka, nanda mo, niyayakap ka ng Diyos. Yun ang presensya ng Panginoon eh. Naramdam mo, niyayakap yung puso mo. Hinahalukay ng Espiritu ng Diyos ang puso mo. Hindi mo mapigilang lumuha. Hindi dahil sa ikaw ay may maraming problema sa buhay, kaya ka lumuluha. Naalala mo ang mga kasawian mo sa buhay, kaya ka lumuluha. Hindi yun. Lumuluha ka dahil yun ay kagalakan sa heart mo, na nararamdaman mo yung hipo ng Diyos. Kung magpapakumbaba ka, ano ang sabi ng Bible? Ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng fasting, ito man ay partial, full, or light meal fasting,
katulad ng Daniel's days fast, ay pwedeng magdulot ng spiritual rejuvenation sa buhay ng isang tao. Dahil dito kumikilos ang Diyos sa isang pusong nagpapakumbaba sa harap niya. Amen. Kaya usually, pag dalo mo sa Sunday, huwag kang kakain ng maraming almusal. Kumari nga, yung iba, hindi na nag-aalmusal. Anong paborito mong almusal, Chloe? Ha? Tosino, itlog, plus sinangag. At kape. Oh, sa umaga yon. Tapos, dadalo ka sa gawain. Gusto mong maramdaman ang presensya ng Diyos, i-deny mo ang sarili mo doon. Sa umaga pa lang, huwag kang kumain ng masarap na pagkain. Kasi sasamba ka kay Lord, humility yun sa harapan ni God. At maramdaman mo na lang, kapatid, na hinihipo ng Diyos ang heart mo. Lalo na sa pag nakikinig ka ng preaching, para bagang isang balaraw na tumutusok sa heart mo yung salita ng Diyos. Nakakapanghusap sa iyo. Presence ni Lord yun. Kasi nakikita yung humility sa iyo. Tingnan yung Isaiah 57 verse 15. Ano ang sabi ng Diyos? Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos. Ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Revival yun. I-restore niya sa iyo yung trust mo sa Kanya at yung hope na maaaring nawala na sa puso mo. Muli kang mabubuhay sa espiritual. Sa mga taong nagpapakumbaba, nagsisisi. Amen? Kaya si Daniel, naka-receive din siya ng ganitong spiritual rejuvenation sa spiritual life niya. Apoy na apoy siya sa paglilingkod niya sa Diyos. At ang ikatlong motibo ni Daniel sa 21 days fast, number 3, basahin natin. 1, 2, 3. So, okay. So, nakita natin ano ang unang motibo ni Daniel? Yes, gusto niyang makatanggap ng pangunawa. Meron siyang pangangailangan. Ikaw rin. Yun ang maging motibo mo sa Daniel's fasting na gagawin ngayon for 21 days. Lord, may mabigat akong pinagdadaanan. Hindi ko naiintindihan kung ano ang plano mo sa buhay ko. Pwede yun. Na maging yun. Lord, bigyan mo ko ng pangunawa sa nangyayari sa family ko. Bakit nagkakaganito? O kaya sa buhay mo, bakit nagkakaganito ako? Parang nagsisikap ako pero wala nangyayari. Lord, gusto ko magkaroon ng pangunawa. Lord, ba't ganito? Matandang dalaga na ako. Hanggang ngayon ay wala pa akong BF. Ano nangyayari sa buhay ko? Pwede yun Daniel's fasting. Pwede mag-reveal sa iyo ang Diyos. Bakit? Di ba, Tin? Pwede yun. Ilang taon ka na ba, Tintin? 27? O 27 na si Tintin. Hanggang ngayon ay bakit mailap pa rin siya? Wala pa rin lumalapit sa kanya talagang seryosong tao. O maaaring may mga type siyang tao na pwedeng hinahanap niya. 3 eme. Mayaman, matanda, at madaling mamatay. Pero papaunawa sa iyo ng Diyos yan, Tin. Maging sa iyo, Chelsea. Nagsisi yung dalawa to, napaupo sa harapan. Pwedeng ipaunawa sa kanila ng Diyos kung ano nangyayari sa buhay mo. Bakit ganito? Parang hirap na hirap ako sa buhay ko. Parang may kamalasan nata. Ano ba nangyayari sa akin? Mag-21 days fast ka. Huwag kang kakain ng masarap na pagkain for 21 days. Yun ang maging motibo mo ngayon, mula ngayon.
At magugulat na lang ikaw, kapatid, naintindihan mo ang lahat. Naunawaan mo may purpose pala ang Diyos. Amen? At hindi ka pala gagawing matandang dalaga. Chelsea, makakatagpo mo pala ang tunay na bigay ng Diyos para sa iyo. Ganon yun. Biglang namumula si Chelsea. Siguro naisip niya, bumalik sa akin yung Ayan. Ngayon, tingnan natin ang resulta ng 21 days fasting. Ginawa ni Daniel. Kasi, mag-21 days fasting ang church. For 21 days, mula ngayon hanggang January 31, how can I be sure that God will gonna answer us? Ito, ano ang resulta ng 21 days fasting na ginawa ni Daniel? Una, tinagap ng Diyos ang pagpapakumbaba na ginawa niya sa pamamagitan ng hindi pagkain ng masasarap na pagkain at ng karne at uminom ng alak. God accepted His humility. He accepted His 21 days fast. Tiyakin mo, tatanggapin ng Diyos ang gagawin mong Daniel's fast. Kasi ito tinanggap ng Diyos eh. Bakit tinanggap ng Diyos? Dahil nakita ng Diyos yung pagpapakumbaba sa puso ni Daniel. Hindi siya napilitan. Walang nangaral sa kanya na iwasan mo ang masarap na pagkain. Conviction niya yun sa sarili niya. Ano ang sabi ng Daniel 10:12? Sinabi pa niya sa akin, sabi ng Angel Gabriel, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin, kaya naparito ako. So nakita natin tinanggap ng Diyos ang pagpapakumbaba at sinagot ng Diyos ang kanya pong kahilingan. Ganun ang gagawin ni Lord. Kung nakita niya, hindi ka nandaya sa 21 days fasting. Kasi pag nakita ng Diyos, nandaya ka sa Kanya. Sayang yung 21 days mo. Kailangan honest ka. Okay? Huwag kang magpapakabusog. At huwag kang titikim ng paborito mong pagkain. Kung coffee ang paborito mo, araw-araw kang nagko-coffee, huwag kang mag-coffee. Kasi paborito mo siya eh. Iiwasan mo yung paborito mo. Pag naging faithful ka dyan, sa bagay na ginawa mong yan, tatanggapin ng Diyos ang ginawa mong humility. Tindihan niyo po ang Daniel's fasting? Ha? Akala niyo makakalusot kayo mga coffee addicts ha? Ikalawa ng resulta ng 21 days fasting, nagkaroon ng spiritual battle sa kalawakan. Tignan yung impact ng 21 days fasting. Nagkaroon ng spiritual battle sa kalawakan at nanaig ang mga angels ng Diyos laban sa demonic kingdom na nasa kalawakan. So may nangyayaring spiritual battle in the heavenlies. Sa Daniel 10, ito continuation ng binabanggit ni Angel Gabriel kay Daniel. Pagdating ng verse 13, di ba sabi niya, yung verse 12, kaya ako naparito in answer to your prayer. But, verse 13, but the prince of the Persian kingdom. Yung Persia, Iran po yan. Kasi bakit? Nandun siya sa Persia, sa Iran. Nasa Iran eh. Si Daniel at that time, nasa Persia siya. Nandun siya sa tabi ng Tigris River nung siya ay nagpa-fasting and prayer. At ang sabi rito, but the Persian kingdom, sabi ng angel, resisted me 21 days. Hinahadlangan ako ng prinsipe ng kaharian ng Persia. Hindi po tao ang binabanggit doon na mga prinsipe. Demon prince po yun. Na kung saan sila may authority doon sa Persia. Then Michael,
one of the chief princes. Pag sinabing chief, isabing chief angel yan, si Michael the Archangel. Came to help me. Tinulungan siya ni Michael the Archangel because I was detained there with the king of Persia. So, ibig sabihin, meron pang malakas na puwersa ng demonyo doon sa lugar ng Persia na doon siya ikinulong. Yung maghahatid ng kasagutan kay Daniel. Kasi tinugunan ng Lord Dinispatch ng Lord si Angel Gabriel, dalhin ang kasagutan kay Daniel. Kasi ang mga angels, servants natin yan Sila yung nagdahatid ng mga blessing sa atin. Pagka tinugunan ng Lord ang prayer mo, magpapadala siya ng angel, dala-dala ang kasagutan sa prayer mo. Hindi mo siya nakikita. At dito, nakita natin dito, ang sabi, verse 14, "Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come." So nakita natin dito, kapatid, pag pala tumatanggi tayong kainin ang masarap na pagkain, hindi pala simple lang yun. Nagkakaroon pala ng giyera doon sa taas. Kaya sa Ephesians chapter 6, pagka binasa niyo po yan, meron pong sinasabi sa Ephesians 6 verse 12 na puwersa ng kadiliman sa langit. Pag sinabing langit, hindi po yung kinalalagyan ng Diyos, yung kalawakan. May puwersa ng kadiliman dyan. Kasi sila po yung, pag may angel galing sa heaven, mula sa throne of God, pupunta sa lupa at bibigay yung kasagutan sa kahilingan ni Sister Elena. Hahadlangan ng angel na yun. Anong angel? Yung demon na yun, yung angel na mapupunta sana kay Elena para maghatid ng blessing. Ganyan nangyari kay Daniel. Kaya inabot pa ng ilang days, 21 days, bago nakarating. Eksaktong pagtatapos ng 21 days fasting ni Daniel. Doon nakarating, pero first day pa lang pala, sinugo na si Angel Gabriel. First day pa lang, inanswer na ni Lord Sabi ng angel kaya lang na-delay ako ng pagdating sa'yo. Dahil hinarangan ako ng mga demon prince na naka-assign sa Persia. At ako'y ikinulong kasama ng hari, ng may demon king ng Persia. Kaya ako nakaligtas ngayon, tinulungan ako ni Angel Gabriel, ni Michael the Archangel. See? So, pag pala tayo ay nagpa-fasting, nakikipaglaban din ng anghel para sa atin. Amen? Sila sa inyo marami ng panalangin parang hindi tinutugon ng Diyos. Taas ang kamay. Marami kayong hinihingi kay Lord pero wala nangyayari. Taas ang kamay. Kayo mahiya. Maaring nahadlangan. Kaya nadidelay siya. Anong gagawin mo? Magde-Daniel's fasting ka. Ito po yung purpose. Kaya ang daming churches ngayon sa buong Pilipinas at buong mundo, nagde-Daniel's fasting. Nagdeklara sila sa mga churches nila Hindi kami nag-usap-usap. Nalaman ko na lang. Kagabi ko nga lang nalaman Nung mabasa ko yung mensahe ng isang pastor. Ngayon, matatapos yung Daniel's fast nila. Nauna sila sa atin pala. Bakit nila ginagawa yun? Kasi nabasa nila sa Bible, meron palang tinatawag na angelic battles na nagaganap pagka nagde-Daniel's fast ka. Kaya kung seryoso ka na yung paborito mong pagkain ay tatanggihan mo ito, hindi mo ito kakainin at lalapit ka sa Diyos, tiyak magtatagumpay ang anghel mo para dalhin sa iyo ang kasagutan sa iyong mga panalangin. At tutulungan ni Angel Michael. Siya ang pinaka-chief angel na sinasabi sa Bible. The chief angel. Pinuno ng mga anghel, si Michael. Tinulungan niya si Angel Gabriel.
para makarating lamang kay Daniel. Bakit nakipaglaban yung angels? Nakita nila mayroong tumatanggi sa masarap na pagkain. May tao doon sa lupa na hindi kumakain ng masarap na pagkain. Ganadong-ganado pala yung mga angels na ito na makipaglaban. Pag mayroong mga tao o mananampalataya sa lupa na tumatangging kainin ang masarap nilang ulam o pagkain. At sa halip, ang kakainin, yung hindi nila kinakain talaga. Yung ayaw na ayaw, pag tinikman, nadudura niya agad. Yun palang gusto ng mga angels na ito. Lalo na ni Angel Michael, si Chief Angel Michael. Kasi nakipaglaban din si Chief Angel Michael. Alang-alang kay Daniel yun. Ginagalang ng mga angels pala ang ginagawa natin pag tayo'y hindi kumakain ng masarap na paborito nating pagkain. At gusto natin ang Diyos ang makialam. Amen? And lastly, ito ang conclusion ko, kapatid. Kung gagawin mo ng buong puso ang Daniel's, advisory lang yan, pero ito yung conclusion ko. Wala dyan, ha? At di ko nilagay yung conclusion ko, andito sa akin lang. Kung gagawin mo ng buong puso ang Daniel's 21-day fast, mayayanig ang puwersa ng kadiliman sa kalawakan, na siyang humahadlang sa mga blessings na ipinapadala sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga angels. Pero dahil nagpakumbaba ka sa harap ng Diyos, dahil sa pagtanggi mo sa mga masasarap na pagkain para lamang makausap mo si Lord, aalisin ng Diyos sa iyo ang lahat ng balakid, tatalunin ni Chief Angel Michael ang mga demon prince na haharang sa kanila para maihatid sa iyo na walang problema ang double blessing ng Diyos sa taong ito. Isa yan sa atin pong layunin. Last Sunday, narinig nyo ang topic about double blessing. Ayokong ma-delay yun na ma-receive ng bawat isa. Ngayon, para hindi mahadlangan yung mga angels na magdadala ng double blessing sa church at sa bawat isa sa inyo, kailangan natin tumulad kay Daniel. Let's do the Daniel's fast. Amen? Let's do the Daniel's fast. At ang advisory po natin dyan, ito pong Daniel's 21-day fast sa ating church ay voluntary po ito. Hindi po kayo pinipilit na gawin ito, lalo na po kung kayo ay nagtatrabaho o nag-aaral o kaya naman hindi kayo ang nagluluto ng food ninyo, kundi magulang ninyo. Hindi po namin kayo pinagbabawalan na kumain, lalo na kung nagme-medication po kayo. Pero kung maaari, ay huwag madami na busog ka. Ang maging layunin mo lang sa pagkain sa loob ng 21 days mula ngayon ay basta malamanan lang ang tiyan mo at nagpipray at sinisik mo si God. Kung under medication ka, kung bawal sa'yo ang light meal, pwede ka namang kumain. Pero tiyakin mo, light meal lang. Kasi ito'y ginagawa by faith. By faith yan. Huwag mong gagawin kung kulang ka ng pananampalataya dahil magkakasala ka na sa Diyos. Pero kung gagawin mo ito by hook or by crook, by faith, alam kong bawal sa akin, nasa sa'yo yan. Pero hindi ito, kapatid, mandatory na gawin ninyo. Voluntary ito. Kaya kung gagawin mo ang 21-day fast, gawin mo yan ng buong puso. Hindi lamang dahil tinuro ko, dahil gusto mong maranasan ang blessing ng Diyos na aapaw sa iyo sa taong ito na 2026.
babahain ka ng double blessing. Amen. Amen po ba? Tumayo tayong lahat at atin pong kausapin ng Diyos dito. Patungkol sa 21 days fast. Tanungin mo si Lord, Lord, i-confirm mo po sa akin ang narinig kong pangangaral. Kukonfirm naman sa iyo ng Holy Spirit yan. At hingin mo sa Diyos, bigyan ka ng faith. Kasi kung wala kang faith, hindi mo magagawa ang 21-day fast. Iilalagad sa iyo negative thoughts. Bawal sa akin yan. Pwede yun eh. Pero kausapin mo si God. Mahaba-haba po kasi yan. 21 days yan. At tignan mo ang tiyan mo bago ka pumikit. Hawakan mo ang tiyan mo at tanungin mo ang tiyan mo, kakayanin ba natin tiyan ang 21 days fasting? Maaring yang medyo bumubukol-bukol na tiyan mo, sabihin mo, paalam na sa iyo. Dahil, siyempre, talagang mag-lose weight ka dyan. Hindi pwedeng hindi ka mag-lose weight. Mag-lose ka ng weight, whether we like it or not. Pero, mabawasan ka ng timbang, madadagdagan naman ang blessing ng Diyos sa life mo, like what Daniel had experienced. Sige, tayo'y pumikit at wala ba tayong background song man lang dyan? Habang nananalangin personally ang bawat isa. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, magari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, magari. Yan yung maging theme song ng 21 days fasting natin. Kasi tugmang-tugma yung lyrics ng awitin. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, pinababasag ang mga desires natin sa harapan ng Diyos. Sa lahat ng nais ko, tingnan mo. Lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Habang inaawit yan ni sister, Tunay na kausapin mo si God personally. tunay na Kung gagawin mo yan, sabihin mo kay Lord, Lord, plano ko pong gawin ang 21 days fast. Tulungan mo ko na magawa ko ito ng buong puso. Palakasin mo po ako. Bigyan mo ko ng wisdom. Bigyan mo po ako ng kakayahan, matanggihan ko ang mga pagkaing paborito ko. Lord, may hinihiling lang ako sa iyo. Yun, sabihin mo kung ano yung mga hinihingi mo sa Kanya for 21 days fasting. Ano ang gusto mo? Lord, hindi ko na, maaring, Lord, number one, hindi ko naiintindihan kung ano ang nangyayari sa buhay ko. At hindi ko alam kung ano ang future life ko
Lord, ipaunawa mo sa akin. Through 21 days fasting, reveal to me your plans and your purpose in my life. Pwedeng sabihin mo, Lord, nag-asawa ako ngayon. I don't know the future na magaganap sa aming mag-asawa. Lord, reveal to me how to have a successful marriage life. 21 days fasting yan. May hawak ka ng ministry, Lord. May hawak ako na ministry. Hindi ko alam kung ano mangyayari nito sa buong taong 2026. Lord, give me the wisdom, the revelation that I need kung anong dapat kong gawin. Panginoong Jesus, Tapos ikalawa, pwede mong hilingin sa Panginoon. Lord, sa pagpapakumbabang gagawin ko, I need spiritual revival. basagin mo, Panginoon. I need spiritual rejuvenation. Gusto kong lumakas ang faith ko, Panginoon. Sa lahat ng Maaaring ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay. Lord, restore my hope. Ibalik mo yung pag-asa sa heart ko. Through this 21 days fasting, matanggap ko ang nangyari sa aking pamilya. Magsalita kayo sa harapan ni God. Kausapin mo si Lord. This is the first day of our 21 days Daniel's fast. Sabi ng angel kay Daniel, on the first day that you set your heart before God. Ito ang first day ng atin pong Daniel's fast. Nawa nakita na ng Diyos sa iyo ang tunay na pagpapakumbaba mo. About your work, trabaho mo, promotion, kausapin mo si God. Gusto mong magkaanak? Kausapin mo si God. Lord, reveal to me nangyayari sa buhay ko. Ba't hindi ako nagkakaanak? Through 21 days fasting, hingin mo sa Diyos ang bagay na dapat mong hingin. Kaunawaan, kaintindihan. Plano mo na pagpapakasal sa taong ito. Tanungin mo si Lord, Lord, ipalinaw mo sa akin, kalooban niyo po ba ngayong taon o next year ang kasal ko? Talk to God. Through this 21 days fasting, reveal your plans for me. Lahat ng pinakaibig ko, May bumibihag ba sa iyo na masamang espiritu, kasalanan sa buhay mo? Gusto mong makalaya? Kausapin mo si God. Kamo, Lord, sa 21 days fast mula ngayon, gusto kong makalaya sa mga ganito. Kausapin mo si God. Sakit mo, Panginoon, ang puso kong ito. O meron kang binabakang past life mo na minumulto ka ngayon, kausapin mo si God. Lahat ng pinakaibig ko, Panginoong O nabigo ka, naging sawi ka, naging broken-hearted ka. Hindi mo maintindihan bakit ganun. Talk to Him. This 21 days fast will help you na ma-reveal sa iyo ang mga sikreto ng Diyos sa buhay mo. sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon.
na pagsamba, tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. tunay na pagsamba, Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. tunay na pagsamba, Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari for the last time, ka. last time na to, na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Aba, tulungan mo kami. Ang congregation ito ay encourage po ninyo to do the 21-day fast voluntarily. At dalangin ko po sa iyo, Lord, ang minimiti ng aming puso ay yung presensya po ninyo, ay maramdaman namin yung kalapitan mo araw-araw sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, at nawa ay marami ang makatupad sa 21 days Daniel's fast na gagawin ng congregation. Lord, I entrust to you every one of us into your hand. Give us the strength and the faith, Lord, upang magawa namin ang 21 days Daniel's fast. We can do nothing, Lord, apart from you. And we trust you, Lord, you will help us and fulfill, Lord God, yung desire ng aming puso na tunay na magawa namin ang Daniel's 21-day fast na magpabago sa takbo ng espiritual na buhay ng bawat isa na narito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, itong aming dalangin, and everybody will say, Amen.